Itong wage board giniit na dumaan sa tamang proseso ang 85 pesos na wage hike. Samantalang Department of Labor and Employment Chief naman, Secretary Tolentino, tiniyak na tuloy ang wage hike review sa ibang bahagi ng bansa kahit mayroong temporary restraining order. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Isa Cotonera. Bombo Dennis, Bombo Jai, iginiit ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region na dumaan sa tamang proseso ang pag-aproba sa 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila. Kasunod yan ang pagpapahinto ng Pasig Regional Trial Court sa implementasyon nito sa pamagitan ng temporary restraining order. Ayon kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region Chairperson Attorney Sara Buena Mirasol, nabigyan ng pagkakataon ng mga kinatawan ng labor, employers at pamahalaan na may pahayag ang kanilang mga posisyon at komento bago aprobahan ang aumento sa sahod. Iginiit ni Mirasol na sinunod ng wage board ang lahat ng itinakdang alituntunin sa ilalim ng minimum wage fixing guidelines at naniniwala silang balido ang inilabas na wage order. Nagtataka rin na naturang wage board kung bakit sakop ng temporary restraining order ang buong National Capital Region, gayong sa Pasig City lamang inihain ng petisyon. Anya, batay kasi sa proseso ang anumang apela sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission, lalo na kung may alegasyon ng grave abuse of discretion. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang nagsisilbing chairperson ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region, Attorney Sara Buena Mirasol. Rin mawari, no, maintindihan kasi ang proseso namin ay from Regional Trial RTWPB ay pupunta po sa NWPC. Yun through appeal po. So, yun kung meron hong grave abuse of discretion on our part na meron kaming hindi sinunod sa guidelines ng minimum wage fixing, it's supposed to be the NWPC who will review and tackle the appeal. And if there is a TRO prayer, it's also the NWPC dapat ang mag-decide doon. Samantala, sinabi rin ng Department of Labor and Employment na iginagalang nito ang desisyon ng korte. Gayunman, nakikipag-ugnayan na ang NWPC sa Office of the Solicitor General na nagsisilbing legal counsel ng ahensya upang tugunan ang mga usaping legal kaugnay nga ng TRO. Ayon pa kay Labor Secretary Francis Tolentino, hinihikayat nila ang publiko na manatiling kalmado habang hinihintay ang magiging desisyon ng korte. Binigyan din niyang ang wage increase ay isinulong para sa kapakanan ng mga manggagawa at isinaalang-alang din ang interes ng mga employer. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Regional Tripartite and Wages Productivity Board, National Capital Region sa West G upang ipagtanggol ang legalidad ng wage order at matukoy ang mga susunod na hakbang para mapangalanan ng kapakanan o mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Ayon sa Wage Rationalization Act o Republic Act No. 6727. Dagdag pa ng kalihim na ang TRO na ito ay hindi makakaapekto sa mga ongoing na wage hike review sa ibang bahagi naman ng bansa. Anya, tuloy-tuloy pa rin ang ahensya para rito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Anong mensahe nyo na lang sa mga employee and employers as well? So siguro maging kalmado tayo ngayon. Hintayin natin ang magiging resulta ng desisyon ng isang co-equal branch. Ginagalang natin ang judiciary. Ginawa natin ang para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Subalit tumatalima tayo sa pinag-uutos ng husgado at lahat po ito ay para sa kapakanan ng manggagawa at ng mga employers. Sir, hindi naman mawawala yung, kasi di ba after nitong sa NCR sana, yung para naman dun sa mga ibang probinsya. Ay, gumagalaw na yung proseso. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Ito si Bombo Isa Cotonera and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!